Ano yung pinakamahirap sa'yo dahil ilang beses ka na nag-oversize, di ba? Ang challenge mo sa map reading, hindi ka ba nahirapan? So far, kasi maraming tumutulong sa atin eh, na kapwa natin mga Pilipino, di ba? Maraming tumutulong. So doon pa lang, nagsisimula ako, nagtatanong na talaga ako sa kanya kung paano yung system. Tapos yun nga, pinag-aaralan ko lahat ng binigay nila, lahat pinag-aaralan ko mula sa mapa, mismong mapa, hanggang doon sa GPS, hanggang sa cellphone. Taga Ohio pala si Neil Armstrong. Taga rito siya sa Ohio, guys. Charles Dayton, Kenneth Cameron. Ang dami nilang astronaut, no? Neil Armstrong. Morning. Morning. Yeah, how are you? Good, how are you? I thought we were gonna meet in state line border. Oh, that's okay. We usually just come here. You guys aren't that far. Oh, okay, yeah. What's your name again? Amber. Amber, where's your husband? He's got to take his dad to the doctor today. So Oh, so those two pilots, that's yours? yeah. Oh, I see, because one of them is my friend. So The driver? yeah, one of the drivers is my friend. Yeah. So you're on 16? Alright, okay. So 6:35 we're going. Okay? When you're ready. Yeah. All right. Come on out. I'll just follow you out. Right on, yeah. Okay. You have 8 hours and 0 minutes. 7:08. Let's go. 7:08 yung sunrise. 6:33. Rat-rat na kami. But I think napakapangit ng panahon. Nag-i-snow ngayon. Pati yung aking mirror hindi ko siya makita. Bye bye, awkward. Thanks much. It wasn't too bad on the way over here, but I'm starting to get all this freezing rain, so they may get a little Turn left on Newtown Road. Oh, this is a freezing rain? Yeah, well, I mean, it's wet, but it's below freezing, so it's, it's freezing. I mean, my mirrors weren't frozen when I got here, but I had to scrape them off right before we left here. Alright. We're gonna slow down.
nag-build up na siya dito. So yung highway, freezing rain. Ito din yung napakadelikado ang freezing rain. Kaya babantayan mo lagi yung temperature mo at saka yung build up ng ice sa highway. Mararamdaman mo yan pag once lumabas dyan sa dashboard mo yung traction control na icon o yung logo, lalabas dyan sa screen mo. Ibig sabihin yung area, na-feel ng gulong yan eh, biglang mag-slip, bibili siya, tapos magpa-pop out dyan. Ibig sabihin yan, there's something wrong sa highway. Ginagawa ng dalawang plow truck na ito ngayon, nagsasaboy sila ng ng liquid sa highway. Liquid ba yan or parang sun? Can you cover me on one? Sun. Thank you. Thank you. Muntik ka na bumangga sa likod. Tulin-tulin mo. I need one. After the white BMW. Copy, copy. We're clear. Kilometers. Arrive at coordinates on the map. Amber, thank you so much. Yeah, it's been working. I'll catch you around next time. Yeah, until next time. You guys be safe. They were getting hit pretty hard out east. Yeah, we'll try. Thank you. I think hanggang dito na lang siya. 156. Or doon sa kabila. Hey, Beck!
Mamaya kita tatawagan kasi wala lang akong headset. Okay, change mag. 300 meters. Arrive at the coordinates on the right. Wala na kaming communication sa 16 and turn it off. Lipat ng BHF kasi nandito yung ating kababayan, si Nathan, kasamahan ko sa Q-Line. Dito ka ba yan sa red area? Yeah, titigil tayo sa rest area. Mag-break muna ako para meron tayong 8 hours again. Sige, copy. Baka ma-short tayo eh. Baka kung anong meron dyan sa unahan eh. Bukas ang timbangan. Roll down window. Rest area, that's 70 miles. So wala na kaming pilot. Kami na lang dalawa ni Nathan. Saan ang truck dito? All cars, dito ang truck. Break. Filipino! Filipino! Filipino, 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 Filipino. Nathan, I think natandaan nyo to before This. 2 years ago, no? Oh, Nung sa yard. Na yun nga, si Nathan nag-start sa Wash Bay. Ngayon 2 years na siya sa Q-Line. Tapos nag-haul na siya ng oversize load. Nakakachamba lang. Nakakachamba? Ano yung pinakamahirap sa'yo? Dahil ilang beses ka na nag-oversize, di ba? Yung tawag ito, anong level ka na? Rank? Hindi ko tinitingnan. 4? 4 ka na yata eh. Hindi ko tinitingnan. Ano yung pinakamahirap mo na experience sa oversize? Pinakamahirap yung RGN kasi mataas masyado. Na dinala ko parang 17 yung taas Dito niya. na tayo, pre. Parang 17. Nag-RGN ka, 17 ang taas. height? Oo. Eh di super load siya. Overload siya. Tapos Saan mo kinuha? sa yard natin, Anong load? ganito rin. Oh, really? 16 ano siya eh, 16
17.7 ba yun? Basta mahalos 17 eh. Saan dinala? Sa Boyton, Ah, sa Boyton. Manasa sa Virginia. Virginia din. 17? Ayun, medyo nahirapan talaga ako doon. Naligaw nga ako doon eh. Kasi yung pilot ko medyo hindi ganun kagaling. Oh, dalawa ang pilot mo. Dalawa mula South Dakota. South Dakota. Oh. Yeah. Naligaw kayo? Yung dito na sa sa may Virginia na, ay sa may Pennsylvania pagpasok. Dito sa Ohio. Dito ako lang naligaw bandang Danville. Oh. May na-exit na ako. Maraming route ano. Oo. Pero dapat alam din ng pilot mo yung ano. Nagkamali ako ng exit. Pero hindi niya ako sinita. Diretso lang kami. Okay. Tapos tumawag na ako sa permit. Hindi ka ba nahirapan? So far, kasi maraming tumutulong sa atin eh. Na kapwa natin mga Pilipino, di ba? Maraming tumutulong. So doon pa lang, nagsisimula ako nagtatanong na talaga ako sa kanya kung paano yung system. Tapos yun nga, pinag-aaralan ko lahat ng binigay nila, lahat pinag-aaralan ko mula sa mapa, mismong mapa, hanggang doon sa GPS, hanggang sa cellphone. So tatlo yung pinagbabasihan ko. Tapos sinusulat ko pa yun. Katulad ngayon sabi ng isang Pinoy na driver natin sa Q-Line, huwag ka mag-relay sa GPS. So yung mapa ko, sinusulat ko pa sa papel. Kung talaga baka masira yung GPS, mawalan ako ng signal o malobat, meron pa rin akong sulat. Pero nung una, nag-struggle ka sa struggle nung una. map reading, ano? Oo, map reading, struggle. Pero dahil nga may mga tulong ng mga kapwa Pinoy. Mga taga-Q-Line din. Laking tulong ng mga Pilipino. Mapansin mo, wala masyadong nag-a-apply na driver sa Q-Line. Dahil nga pag binigyan ka kasi ng mga oversize galing Canada, tapos wala ka ng choice, no? yeah, lalo pag mas mataas pa nito, di ba? Oo, mataas. Tapos mas marami siyang detour, marami siyang reroute, no? Oo, marami. Ngayon, puro, ano yung tinatawag na back road? Yeah, mga back road, mga farm area. Kasi isang pagkakamali mo dito ng entry ng isang highway, tapos sa unahan pala may low bridge, Oo, yun. fuck up ka na, di ba? Oo, kaya natakot ako nun nung mataas yung load ko, na oversize ako, na naligaw ako. Apat na exit yun na sobrahan ko eh. Sinabi ko talaga sa pilot, sabi ko isarado niya yung buong lane. U-turn talaga ako, bahala ako. Nag-U-turn ako. Kinabahan ka nun. Oo, medyo kinabahan ako. Tapos yun nga, tawag agad ako sa permit. So anong gagawin pag anong gagawin pag naligaw ka? Like na wala ka na sa ruta. First thing na gagawin yung bilid din ng mga kapwa natin Pinoy, hinto muna. Tapos analyze mo yung nangyari. Tapos yun nga, tawag ka muna sa permit. Tapos tawag ka sa safety. Tapos saka mo gawin yung dapat decision kung ano yung sinabi nila. Mag-relay ka sa kanila para kung mangyari ulit, at least naka-relay ka sa kanya. Yeah. Sa kung ano mang mangyari sa'yo, kung ano mangyari ulit. sinabi mo na sa kanila na out of route ka. Out of route ka. Mostly talagang i-guide ka nila pabalik sa ruta pabalik mo. sa tamang ruta mo. Ruta mo. Yeah, hindi kasi basta-basta guys na bibigyan ka lang nito. Mayroon pa kasing mas malaking load nito. Hindi lang ganito, yung mga lowered na nga, di ba? Oh, yung RGN. Mababa na yon. Tapos yung height niya, mas mataas pa dito. Anong height mo? 14? 14.2. 14.2. So mas mataas pa niyan. Aabot pa ng 15.1, 15.5. Aabot pa. Ito, flat deck na nga to siya. Kita nyo, flat deck na yan. Pero may lowered pa dyan. Pero ang height niya, napakataas. Kaya napapansin mo, wala masyadong pumapasok Sa atin, no? dahil nga sa oversize. Halos pag nasa rank ka na, kasi by rank na, halos binibitawan ka na ng more on oversize, diba? Bahala ka na kung kaya mo na no? Sa training ba sa Q-Line, sa orientation, tinuturuan ba ng map reading? Hindi. Wala, no? walang ganun eh. Malaking bagay talaga yung may mga na pagtatanungan ka. Depende na lang sa'yo kung paano mo i-arrange yung mga pinagtanungan mo, kasi sa lahat naman ng driver, iba-ibang strategy. Pero mostly lahat ng alam ko, galing sa lahat ng mga Pilipinong tropa natin. Galing din sa Q-Line, diba? Sa Q-Line. Sa mga tropa natin Q-Line, the best yung mga yan. Shoutout sa kanila, mga the best lahat. Hindi naman sasabi yung pangalan ni lahat eh. Oh, marami kasi halos mga driver ng Q-Line na dumaan talaga sa oversize. Saka hindi madamot, pre. Yun ang number one, hindi sila madamot. Hindi madamot. Nagtutulungan talaga dito. Walang dito eh. Wala kaming siraan dito. Puro lang kami, tulungan lang kami sa aming biyahe. Dahil hindi nga basta-basta to. Kahit ganito lang siya, 12.9 or 13 feet ang lapad, but
Men, pag nagkamali ka ng entry nito, hinuhuli, di ba? Pag ma-out of route ka, hinuhuli. 5 miles lang yata ang pwede, no? Ano, 1.6 miles. 1.6 miles. So, tapos, Yeah, 1.6. Yan ang route mo. So kung ang gas station mo ay 3 miles, hindi ka pwede doon dahil out of route ka na eh. So kailangan nasa 1.6 miles radius ka lang mag-refuel. Or kung pwede mo siyang iwanan sa parking, iwanan mo siya, mag-bobtail ka, pwede yon. Pero kung dadalhin mo yung oversized load papunta doon sa Walmart, ay hindi na pwede. 1.6 miles lang yung allowed ng oversize. Hirap lang talaga mag-build ng experience, di ba? Experience, oo. Ngayon, meron ka ng experience nga. Anong feeling? Masarap, pero Namatay. dun sa mga kapwa na mga bagong driver, wag lang kayo matakot kung magtatanong. Hindi naman nakakabawas ng pagkalalaki yun. Kaya kailangan talaga isama lagi sa magtanong. Oo, sama si Magda. Tapos yun, Si Magda. i-acknowledge mo yung mga nagturo sa'yo, yun lang naman. Kasi habang natututo ka, gumagaling ka, hindi naman sa'yo galing yun eh. Galing din sa iba, di acknowledge mo sila, di ba? Huwag ka talagang mahiyang magtanong. Yun ang number one. Huwag ka mahiyang tanong. Then, i-master mo yung i-master mo yung sinabi nila. Tapos ikaw mismo sarili mo, i-master mo yung mapa, pagbabasa ng permit, hanggang sa and so on, parang katagalan na, mas easy na lang sa'yo. Kasama na yung sa investment mo eh, no? Yeah. Yung pag matuto ka. Hindi na ako Hindi ka na hindi ko kaya pala. Mahirap mag-edit. Mahirap mag-edit? Mahirap mag-edit. Tsaka na medyo natatagalan ako sa kasi madalas kausap ko si Mrs. tsaka yung anak ko. Lagi mong katawagan? Kaya walang time. Walang time, no? Ang hirap nito, man, yung mag-editing. Yun nga, bilib nga kami sa'yo eh. Bilib kami sa'yo eh. Sabi ko nga kanina eh, sa Mrs. ko, sabi ko, magpapa-autograph ako kay Pinoy Tracker kasi celebrity yan eh. Celebrity yan. Sabi ko, nakasama ko dito eh. Kakagabi kausap ko, kasama ko dito. No? Alam mo, na last time, nag-break din ako dito. Na-pick up ako ng yung babae na yun, yung aking pilot. Yun din ang aking pilot. Oo. Tapos, daan na kami ng yung sa unahan, 13. Dumating ako sa Labs, yung Labs, nag-refuel ako gabi naman. Oo na. Ano na siya, yung sunset na. Hindi, tinira ko. Lumabas ka ba? Wala akong parking, wala akong parking. 'Di ba, mga sinabi sila 186 makikita, doon pa park sa 186. Talagang pinilit ko makarating ng 186. Doon yung maluwag na parking lot. Doon yung sa tapat ng parang may pilot ba yun? Ano ba yung yun? Ng isang gas station na wala masyadong napapark. Talagang kahit gabi na, sabi ko may pulis. Mahuli. Kasi after sunset na, hindi na dapat tayo tatakbo ng after sunset eh. But pinilit ko. Pero ngayon, mas medyo maaga pa, makakadiretso tayo sa rest area. Mas malapit na tayo sa 470. Mas madali. Hindi pa tumawag sa yung pilot? Hindi pa eh. Bukas pa ng mga mamayang hapon yan. Alam niyo guys, sa totoo lang, talagang humahanga ako sa mga yung mga Pilipino na talagang sinubok tong ganitong ganitong trabaho. Believe ako sa determination nila na basta believe ako sa mga kasamahan ko sa Q-Line na mga driver, mga galing sa wash bay, walang experience, tapos talagang malakas yung loob. Ganun ang Pilipino, walang hinihindian yung Pilipino. Go lang ng go. Tingnan mo yung mga sink nila, napakalinis. May sabon, no? Napakalinis guys. Talagang maintain. Meron pala dito, National Ohio Astronauts. Wow, National Aeronautics and Space Administration. So ito yung mga astronaut ng Ohio. Taga Ohio pala si Neil Armstrong. Taga rito siya sa Ohio guys. Charles Dayton, Kenneth Cameron. Ang dami nilang astronaut, no? Neil Armstrong. Taga Ohio pala to. Ohio astronauts have flown 78 space mission including 3 trips to the moon. Wow. Over 22,000 hours have been logged in space by Ohio astronauts. Sana all. Saan kaya yan? Glenn Research Agriculture. Saan kaya to? Magandang magano dito eh. Mag tour kung pwede sana. The road to the moon goes through Ohio. In 1969, he was the commander of Apollo 11 and the first human to walk to the moon. That was Neil Armstrong. Neil Alden Armstrong was an American astronaut and aeronautical engineer born in Wapakoneta, Ohio.
Hanapin natin mamaya Wapakoneta, Ohio. Ayaw talaga tanggapin. Come on. Wala na akong pera, man. Wala akong dollars. Come on. Ayaw mo tanggapin. Buisit na lang. Lock and load. Sa mga kaibigan ni Nathan, kasama ko ngayon ang inyong family or yung kaibigan ninyo. Continue on I-70 at rest area. Exit 93, right? It's Coke. Copy, copy. Continue on 43B. Clear. Arriving at coordinates on the right. Last Christmas, I gave you my heart. Turn right at the traffic light.
barkada. Kaya masikip dito eh. Turn right at the traffic light. Arriving at coordinates on the right. Turn left on South River Road. Yeah, North 60. Arriving at coordinates on the right. In 3.5 kilometers, arrive at coordinates on the right. Turn left at the traffic light, then take the first right. Turn right on ramp. Arriving at coordinates on the right. Woo! Balik sa 70. Ayos, sakay ka na. Continue on ramp. Turn left on the road.
Pag naka-refuel ka, wag mo nang alisin yung First right. truck mo dyan sa pump. Tapos pag mag-washroom, di ba? Sige. Huwag ka na mabante. Maghanap lang ako ng ano dito, mapaparking ko rin. Guys, fuel. Whew. Wala pa akong lunch. Nalimutan kong kumain. It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out the door. It's the figure on the wall. So many times I heed the call. It's the silence of the room, the way you turn before you bloom. Another shadow for the blind. I think I'm gonna lose my mind. Although I'm running up a hill, I feel I'm always standing still. I can't remember where I've been. I don't know where I should begin. I don't know where I should begin. I don't know where I should begin. There's far too many of us here, a crowded planet full of fear. It's not the way it's meant to be. We should be happy living free. Although I'm running up a hill, I feel I'm always standing still. Can't remember where I've been. I don't know where I should begin. 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 Guys, call for a night. Ang balak sana namin doon sa truck stop, rest area dito sa I-70, but nakalagay kasi doon sa labas, doon sa highway na close. So nag-decide na kami na mag-park dito sa isang truck stop. Bago sa amin to, hindi to siya Labs or Flying J, para lang maka-call for a night na kami. Kasi pag hapon na, yun yung problema pag parking, lalo na pag oversize. Ito yung oversize to aming load. So dito kami magpapalipas ng gabi tonight. Ano pala ngayon dito, alas 4 ng hapon Ohio time. So ito ay Eastern time na ako.
So alas 3 pa lang ngayon doon sa Manitoba, kasi Central Time ang Manitoba. So bukas ng umaga, 30 minutes before sunrise, magdadrive na ulit kami ni Nathan hanggang tig-iisa kaming convoy, pilot, tig-iisa kami, hindi kami pares ng pilot, hanggang makarating ng Virginia. But ang pagdating ng Virginia, sinabihan kami na i-drop ang trailer, parang matitingga yata kami ng ilang araw doon. Sino yung mga taga Virginia dyan? Baka pwede nyo kami ipasyal sa the State of Lovers. So ang pupuntahan namin ay Sterling, Virginia. So ang problema namin pagdating doon ay pag na-drop namin ang trailer, dahil walang mga truck stop sa Virginia, malayo, I think outside ng Virginia, malayo siya. So yun ang problema namin yun, saan kami magpapark, re-refuel. Walang problema sa refuel kasi bago kami papasok ng Virginia, sa Cumberland, Maryland, refuel na. But yung stay kami for 1 day, 1 night. So yun nga, sino yung mga taga Virginia, baka pwede nyo kaming ipasyal habang naghihintay kami ng aming trailer na ma-unload sa Amazon. Makaikot muna kami sa napakagandang state, the Lovers State, Virginia. Daghang salamat. Keep warm, guys. Tomorrow or tonight, meron yatang bagyo, I'm not sure. Pagamping mo tanan, keep safe and keep on trucking.